Ang vampirang ito ay nagsikap maging tao, ngunit kailangan niyang mahiga sa kabaong sa loob ng 100 taon. Isang araw na lang sana bago siya magtagumpay, may isang babaeng pumasok nang walang pahintulot sa kastilyo. Labis siyang naging mausisa sa kabaong kaya nais niyang malaman ang laman nito. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang lalaki sa loob, at biglang inimulat ang mga mata nito at umahan palabas. Natakot ng gusto si Rose, at akala niya ay nakasalubong niya ang isang halimaw. Ngunit ang unang ginawa ni Jack pagkalabas ay humanap ng salamin. Ngunit malabo ang kanyang paningin rito. Doon niya napagtanto na maaga siyang lumabas. Ipinakita ni Jack ang mga pangil, at gustong parusahan si Rose. Ngunit si Rose ang unang kumagat sa kanyang leeg. Natamba si Jack sa sahig na walang hininga. Akala ng ni Rose may pinatay siya kaya dali-dali niyang dinala ito sa ospital. Sa kabila ng pagsisikap ng mga doktor, namatay pa rin si Jack. Ngunit habang tinatakpan ng puting tela, maya-maya biglang nalang nagising dahil sa amoy ng dugo. Natakot ang mga doktor, akala nila'y bumalik siya mula sa kamatayan. Pag-uwi sa bahay, inamin ni Jack na siya'y vampira, ngunit hindi naniwala si Rose, at pinilit niya itong magpakatunay. Sinubukan ni Jack na ipakita ang kanyang mga pangil, ngunit biglang nawala ang mga ito. Nawala rin ang kanyang kakayahang lumipad. Tinangka niyang ipakita ang kanyang mga matang nagniningning, ngunit sa halip, nakita niya ang sarili sa mga mata ni Rose. Nang lumapit siya para lumingon, inakala ni Rose na manyok siya at pinalayas. Pagkatapos, pumunta si Rose sa convenience store para kumain ng instant noodles. Gulat siya nang sumulpot sa harap niya na naglalaway, kaya naawa ito sa kanyang hitsura kaya binigyan siya ng isang balde ng noodles. Tinitigan ito ni Jack, dahil unang beses siyang nagkaroon ng reaksyon sa bagay na hindi dugo. Kinuha niya ito at kinain ng may pagnanasa. Mas masarap pa pala ito kaysa dugo, bulong ni Jack, at nalasing pa siya sa pagkain nito. Nang makita ni Rose na para siyang siraulo, iniwan niya ito sa store. Nang magising si Jack, wala na si Rose. Biglang kumirot ang marka ng kagat, ramdam niyang nasa panganib ito. Kinuha niya ang bote ng dugo at ininom para bumalik ang kanyang kapangyarihan. Lumipad siya sa mataas na gusali at ginamit ang matalas na pandinig para hanapin si Rose. Nakita niyang nakulong ito sa eskinita ng isang lalaking may hawak na patpat. Dumating si Jack sa tamang oras, sinipa niya ang lalaki at biniko ang tubong bakal. Ayaw sumuko ng kalaban, kaya humugot ito ang patalim at sinugitan ang mukha ni Jack. Ngunit hinawakan lang ni Jack ang sugat at agad itong gumaling.